Good day, everyone. For this week, our lesson is measures of position with group data. So last week, ungroup data tayo. Ngayon naman po ay group data. Objectives. So first is, we will identify the procedure in calculating measures of position of ungroup and group data. So yung ungroup data, na-discuss na natin siya last week. So, as much as I want po na mag-review, dahil po limited lang yung oras natin para sa mga susunod na araw, so magpo-proceed na po tayo sa group data. You can watch na lang po the previous video para po ma-refresh po doon sa process ng pagkuha ng measures of position ng group data. Second is, use the appropriate formula in finding measures of position of group data. So, katulad din po ng ungroup data, yung na-discuss natin last week, we have different formulas na pare-pareho lang din naman, no, na iba-iba lang din yung mga i-consider nating value given kung ano yung hinahanap, kung quartile ba, deciles ba, or percentiles. Medyo marami lang po tayong terms to remember at saka syempre as part of the formula, mas marami po yung ating mga parameters na gagamitin. And then third is appreciate the usefulness of measures of position in real-life situations. Before we proceed with the topic, let's have some terms to remember. Itong mga terms na to is may encounter natin hanggang sa dulo ng ating fourth quarter. So as we study statistics, itong mga words na to ay may encounter natin. No? So first is data. So data refers to the fresh information or a set of given facts in numerical figures collected by individuals or obtained from various sources for a specified purpose. So when we say data, ito yung ating buhay ng statistics. So kung wala tayong data, wala tayong mapapatunayan, wala tayong ma-evaluate, wala tayong ma-analyze and everything. So dito nakasalalay yung research na tinatry natin, no, na i-explore. So, makukuha natin to through surveys, either written or oral surveys. Yung mga kinukuhanan natin ito is yung mga individuals or yung mga respondents, basically the population na kinukuhanan natin ng data, no? Okay. Ang data po is na classify ungroup data saka group data. So when we say ungroup data, this is the first gathered from the experiment or study. The data is raw, it is not categorized, it is not classified, or masasabi natin na nag-group. Kaya nga siya ungroup kasi hindi siya naka-group. So, an ungroup set of data is basically a list of numbers. Example po, ito. So, let's say there are 30 women in the colony whose age group are as follows. So, ayan yung mga edad nila nung 30 na women in the colony. So, the data available in such form is called raw data. So, yung bawat number ba, 55, 35, we call that value or observation. Okay? So, basically, siya ay list of numbers. Yan. Sa frequency distribution table, ganito natin siya makikita. So, bawat age is entered specific age, no? Yan, 24, 25, 26, and so on. Tapos yung tally marks is yung bilang nila doon sa kabuuan. So, ibig sabihin ng dalawang tally marks is dalawa yung 24 years old. Yung 25 ay isa, 26 ay isa, and 28 and so on. And then, base dun sa tally marks, we can say that the frequency is kung ano yung bilang ng tally marks. So, for 24, since dalawa yung tally marks niya, dalawa yung frequency, ibig sabihin, dalawang beses siya na ulit. Okay? So, yan yung itsura ng ungroup data. And then, the group data. Group data is data that has been bundled together in categories. So, as you can see dito sa frequency distribution table, ano yung difference doon sa ungroup data? So, meron na tayo ditong tinatawag na class interval.
So, ito ay 100, 1 to 100 na data. Meron na tayong ginawang bundle. No, bundled na yung mga values or yung mga observation. So, between 1 to 10, we have between 11 and 20, 21 and 30, hanggang sa 91 to 100. Itong tally marks, makikita natin dito na yung 1 to 10, may dalawang tally marks. So, ibig sabihin, any number between 1 to 10, may dalawa nag-fall doon. So, the frequency is 2. Kung siya man ay number 1, number 2, hanggang 10. Either of those numbers, no? May dalawa doon, napasok doon sa 1 to 10. Para sa 11 to 20, merong tatlo. 21 to 30, tatlo, and so on. So, yun yung mga tally marks as well as the frequency. So, yun ang group data. So, if we will compare the two, basis for comparison are the meaning. Ang group data natin is, the data is gathered for the first time during the study. Yun, sabi ko na yun kanina. Tapos, yung sa group data naman is, na-group na siya into categories or classes or class interval. So, term na siya, group na siya. So, ganun lang yung difference, no, sa kanyang meaning. Okay? So, prepared when? So, kailan siya ginagamit? Kapag ginagamit yung ungrouped data, pag nagko-collect ka pa lang ng data, nililist down mo siya, and so on. Pero kapag ka nag-a-analyze ka na, so ginugroup na natin yung mga data. Classification. So, yung ungrouped data, hindi siya organized, hindi din siya classified. Kaya nga, list of numbers lang siya. Pero kapag group data na siya, so organized na siya at na-classify na din siya according doon sa characteristic ng population na kinuhanan mo ng data. Presentation. So, ungrouped data, list of numbers. Kapag naman group data, commonly yung frequency tables yung ginagamit yung katulad ng pinakita ko kanina. So, naka-table na, may tally marks at may frequency. Kung ilan beses siya nag-appear or nangyari doon sa list or doon sa kabuuan ng data. Summary. So, no form of summarization kapag ang group data. Ulitin ko kasi list of numbers lang siya. Pero pag group data, summarize na siya, no, in the frequency distribution. So, those are the comparison between the ungrouped and group data. Okay, by the way, usually kapag ungrouped data, yung number of data, parang 30 pababa. Yun. Commonly, ganun yung nagiging practice. Kapag ang data mo is 30 pababa, pwede mo na siyang as is lang, ungrouped data. Pero kapag sobrang dami na, o dahil nga madami, edi kailangan mo na siyang i-classify, kailangan mo na siyang i-group para minimal na lang yung mga bibilangin or itatali. Kasi nga madami na siya, di ba? Yun. So, meron din tayong tinatawag na class boundary. So, ito, ginagamit natin to pag nagkakaroon na tayo ng frequency distribution table. So, when we say class boundary, meron tayong lower boundary at upper boundary. Lower boundary is the lower endpoint that determines the class interval, while the upper boundary is the highest value. I-discuss ko to later kapag tayo ay magsasagot na ng mga illustrative example. Frequency. So, in statistics, frequency of an event is defined as the number of times the observation occurred in a experiment or study. So, sa group ng data, yung set of data rather, may mga numbers doon na magkakapareho. So, katulad nung pinakita ko sa ungrouped data, meron tayong tally marks which suggest the frequency. Ilang beses meron yung number na yon, yung 24. So, dalawa yung 24 doon sa ating table kanina, meaning merong dalawang babae doon sa colony na 24 years old. Okay, kung halimbawa yung 30, may 5. So, the frequency is 5. So, ilang beses or the number of times
the observation occurred in the study. Kung sa group data naman, yun, dun sa mga class interval, kung pasok yung value doon sa class interval na given, so yung frequency, i-consider din natin. So, hindi ito kung ilang beses na ulit yung specific na number, kundi gaano kadami yung value na papasok doon sa class interval. Okay? So, that is frequency. Meron din tayong tinatawag na frequency distribution. A frequency distribution is the arrangement of data in tabular form which represents the frequency with which each consecutive value of the variable occurs. So, yung frequency distribution is basically the table, no? Class interval. So, nakita natin to doon sa group data, no, na frequency distribution table. When we say class interval refers to the numerical width or any class in a particular distribution. Mathematically, it is defined as the difference between the upper class limit and the lower class limit. So, doon kinukuha yung class interval. So, i-elaborate natin to kapag tayo ay nagsagot na ng illustrative examples. Okay, so let us start. Getting the measures of position of group data. Siyempre, ganun pa din siya. May quartiles, may deciles, and may percentiles. Quartiles muna tayo. In computing the quartiles of group data, we have this formula. As I've said earlier, medyo madami tayong i-consider na mga values, no? At identified naman po yan. So, we have the quartile. Yung K, it's represent po yung kung ano ba yung hinahanap natin. Kung siya ba ay quartile 1, or the first quartile, the second quartile, or the third quartile. Yan. Tapos, equals LB. LB is the lower boundary of the quartile class. And then, i-add natin ang quotient, no? First is, hanapin muna natin yung yung K natin is the n quartile. So, yung K is 1, 2, 3. Yun lang yung value na pwede niyang ikutan. That depends on the ano ba yung hinahanap natin? Kung Q1 ba siya, kung Q2 o Q3, edi kung ano yung value ng K dito, yun din yung value ng K dito. And dito din. Yan. Tapos, the N is the total frequency. Yan. Yung bilang, no? And then, divided by 4. Kasi, quartile nga po. Then, we have the CF. B. Cumulative frequency of the class before the quartile class. So, identify natin lahat yan mamaya. Yung frequency of the quartile class, makita rin natin yan pag isinet na natin siya sa table. And the size of class interval is the I. Ito yun. Yan. Actually, class interval can be sineset yun nung nagko-compute kung ano yung isiset niya na class interval. Kung 5 ba, kung 4 ba, and so on. Yan. So, meron pa ba akong naiwan? Yan. So, that is the formula for the quartiles of group data. Yan. So, let's have illustrative example. Calculate the Q1, Q2, and Q3 of the distribution below. So, dito, hindi natin pinahirapan ng sarili natin. We have class interval. Okay? Ito na yung data. Nag-group na siya. At ang kanyang groupings is 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, and 26 to 30. So, hindi naman ibig sabihin na kailangan siya ay pababa yung value. So, depende po yan doon sa magiging arrangement ninyo doon sa data. So, pwedeng mauna yung 1 to 5, tapos 6 to 10, or nasa baba naman yung 26 to 30. So, it depends po. Wala pong bearing yan, no?
Then, yung frequency, so nangangahulugan po yung 4 is merong number na 4 doon sa set of data na pasok between 26 to 30. Hindi nga lang na siya na-identify kung ano na yung mga numbers na yun. Kasi nga, naka-group data na tayo. Merong 8 na pasok doon sa 21 to 25. So, meaning yung 8 na to is either of those numbers, 21 to 25. 11 para sa 16 and 20 and so on. So, this is the frequency distribution table. Ito yung given sa atin. Katulad ng sinabi ko kanina, class interval can be decided, no? By you, kung sino man yung magko-compute. Halimbawa, siya ay list of numbers lang. Gusto mo siyang i-group data, gawin mo siyang group data. So, pwede kang magkaroon ng class interval, pwede mo siyang 3, pwedeng 4. Let's say 3 yung gagamitin mong class interval dito sa example na to. So, di ang magiging class interval mo ay 1 to 3, 4 to 6, 6 to 9, and so on. Okay? Tapos, kung yung frequency, edi kung alin lang yung value o yung observation na pasok doon sa class interval na ginawa mo. Okay. So, for now, ito yung gagamitin natin. Okay, let's try to analyze po the given distribution table. So, itong part po na ito, this one, given na. And also the frequency given na. Ang nadagdag po dito sa ating table is the lower boundary and the less than cumulative frequency. Paano po na-identify itong mga numbers na ito? Okay. To get the lower boundary, subtract 0.5 from the lower limit. Ito pong 0.5 is, yan po ay laging 0.5. So, hindi po yan nagbabago. So, saan po siya isusubtract? Yung lower limit. Dito sa class interval natin, meron tayong upper and lower limit. Ano yung upper? So, yung mataas na value between the class interval. And yung lower limit naman is yung mababang value between the class interval. So, dito sa ating 26 to 30, ang ating lower limit ay yung 26. Thus, getting the lower boundary for the class interval na ito, 26 to 30 is 26 minus 0.5. Then we have 25.5. Doon sa 21 to 25, we have 21 as the lower limit. Kaya, pag minus natin siya from 0.5, that will be 20.5. And so on. Okay? So, get po yun. And then, for the next table or next column ng table, we have the less than cumulative frequency. So, nakukuha natin siya by adding each frequency starting at the bottom. So, yung ating bottom class interval is 1 to 5. Ang frequency niya ay 6. Ayan. So, kaya ito ay 6. And then, considering the next row ng class interval, meron tayong frequency na 12. Ayan. So, yung 6 natin will be added to 12. Kaya yung less than cumulative frequency natin is 18 na. And then, i-add natin ulit yung 9. Ito yun. Sa 18. Kaya magiging 27. And 27 plus 11, 38. 38 plus 8 is 46. And 46 plus 5 is, plus 4 is 50. Ayan. So, ibig sabihin po, ang total number of data natin is 50. Okay po yun. So, ang nangyari lang po doon, inad po natin lahat ng frequency from every class interval. Kung ano yung frequency ng bawat class interval. Tapos, nabuo po natin itong table na ito. Okay po yun. May tanong po doon. Here is the solution in finding the measures of the position
for Q1. So, ito ay para sa Q1. Yan. Solution. So, here are the steps. Tapos, ito naman yung illustration. Yan. So, first is, by the way, ito yung table kanina. So, given yung class interval, tapos meron tayong frequency, and then we have the lower boundary and the less than cumulative frequency. So, para makita natin yung sinasabi ng mga steps at saka illustrations based dito sa table na given. Okay, first is find the position of the Q1 class. So, Q1 yung hinahanap natin. So, the position of the Q1 class is equals to, so n divided by 4. Sa formula, ito siya. Yan. So, yan yung value na makukuha natin dito sa first step. So, yung K, edi siya ay 1 kasi Q1 yung hinahanap natin. And then, yung N is the number of the data. So, 50. So, base dun sa ating cumulative frequency, 50 yung ating number of data. Tapos, divided by 4 dahil quartiles ang ating hinahanap. So, the answer is 12.5. Yan. Then, for the second step, look for the class interval where 12.5 or 12.5 TH value belongs. So, nasaan yung ika 12.5? So, ang 12.5 natin ay makikita sa 7th to 18th value. So, nasaan po yun? Ito po, 'di ba, ang ating less than cumulative frequency ay, kapag tinotal natin ay 18. So, ibig sabihin, mula sa 7, after nung 6, after nito ay 7, di ba? So, between 7 to 18. O, saan yun? 7 hanggang doon sa additional na 12. So, kaya siya naging 7 to 18th value. Andoon ang 12.5. So, ang class interval niya ay itong 6 to 10. Okay? Get po? Now, since meron na tayong class interval na identify na natin siya, third step is the LB. Okay? So, ang LB natin ay edi 5.5. Yan. So, ito na yun. And then, the cumulative frequency. Okay? Less than cumulative frequency below the Q1 class. So, ano yung ating cumulative frequency? Ito po yun. Ano ang kanyang CF nung below Q1 class. So, dito yung Q1 class natin, di ba? Nandito siya. And dito yung Q1. Yan. So, ang kukuhanin natin na cumulative frequency is yung below ng Q1 class. Kaya ang value dito ay 6. Kasi sa table, ito yung below nung ating Q1 class. Okay? Ang Q1 class natin ay 6 to 10. So, ang below na Q1 class is 1 to 5. Kaya ang kukuhanin natin na CF ay yung CF ng 1 to 5. Yeah, 6. And then, what is the frequency of the Q1 class? So, ang Q1 class natin ay 6 to 10. Ang frequency niya ay 12. Kaya 12. And then, the class interval, kung i-count natin yung ating class interval, that's 1, 2, 3, 4, 5. 5 yun. 6, 7, 8, 9, 10. So, 5. So, ang bilang ng ating class interval ay 5. Yan. So, we have all the
data or the value pala na kailangan natin for the formula. So, i-substitute lang natin yung mga value na yon. So, the formula for the Q1 is LB. So, ang LB natin ay 5.5 plus yung ating Kn is 1 over 1 times 50 over 4. Nakuha natin yun as 12.5 kanina. Divided minus 6. Yung 6 is yung ating cumulative frequency over the frequency of the Q1 which is 12 and then times 5 as the class interval. So, kukuhanin lang po natin yung mga value na makukuha after ng bawat operation. So, mula po dito, yung 5.5 nandiyan pa rin. So, yung 12.5 minus 66.5 divided by 12 times 5. So, meron tayong 8.21. So, yung 8.21, yan, nakita natin yung symbol, yung parang dalawang equal sign pero paalon siya. This is a symbol used to denote approximation. So, ibig sabihin, yung ating Q1 is somewhere at the 8.21. Okay? Okay. Punta naman tayo sa Q2. So, ulit lang ulit. So, identify natin the position of the Q2 class. So, since ang Q2 na yung hinahanap natin, edi siya ay n over 2. Okay, that is 50 over 2 or 25. So, kung hanapin natin yung 25, saan siya? So, nandito siya sa 18 to 27. 19 pala rather to 27. So, after nung 18, di ba magpa-plus tayo ng 9. So, ang bibilang doon ay 19, 20, 21 hanggang 27. So, ang ating Q1 class Q2 class rather is the 15 and 11 to 15. So, ito ang Q2. Identify na natin ang ating Q2 class which is 11 to 15. LB. So, ang LB ay 10.5. Ang ating frequency, cumulative frequency is 18. Okay? Tapos, 18 kasi, ang kinukuha natin is yung lower, no? Lower CF ng class interval natin. So, ang mababang, ang kasunod, o sinundang class interval is yung 6 to 10. Kaya ang gagamitan ng CF ay 18. And then, the frequency of Q2 is 9. Ito. And then, the class size is again 5. So, substituting all the value, we find the Q2 in 14.39. Okay. Okay, next. For Q3 naman. So, find the position of the Q3. So, we have 3n over 4. That is 37.5. Hanapin natin yung 37.5 dito. Makikita natin siya sa ika-28. Ito yun. So, 28 to 38 no value. So, ang ating Q3 ay makikita natin sa class interval na 16 to 20. Okay. Getting the LB, that is 15.5. And then the CF is the cumulative frequency below the Q3. So, ang below natin is 11 to 15. So, ang CF natin ay 27. And then, the frequency of the class interval is 11. And then, tama. The frequency of the class interval na kung nasaan ng Q3 ay 11. Tapos, yung I natin is 5. Substitute ulit. So, the Q3 is at 20.27. Ulit-ulit lang, no? Ayan. So, ito na yung final, no? So, since we need to identify nasaan yung mga value ng Q1, Q2, at Q3. So, ang ating Q1 is naandoon sa class 6, class interval 6 to 10.
At ang value na nakuha natin doon ay 8.21. So, pasok siya, no, 8.21 sa 6 to 10. Tapos, yung Q2 is 14.39. So, pasok siya doon sa class interval na 11 to 15. At yung Q3 natin ay 19.14. Sorry, mali pala. Ang Q3 natin ay 20.27. O, kapag ni-round off po yun, papasok po siya dun sa ika-20. Dito pa siya. Yan. So, that's it, no? Kung paano kinukuha yung quartile ng group data. Yan. So, for deciles, so, ganun lang din. Ayan. In computing the deciles of group data, ang kailangan lang po natin na ma-identify is yung formula using the decile na. So, yung DK, that is the decile of the nth decile pala. Nth decile. So, either 1 to 9. Tapos, you have the lower boundary, and the K is 1 to 9. The N is the total frequency over 10. And again, the CF is the cumulative frequency of the class before or yung below doon sa class interval ng hinahanapan natin ng decile. Tapos, F is the frequency of the class interval and I is the value or yung bilang no, doon sa class interval. So, we use a same example. Ito pa rin yung kanina. Tapos, this is also the same table. Dinagdag lang din yung lower boundary saka yung less than cumulative frequency. So, ito rin yung ginamit natin sa quartiles kanina. Pero, ang hahanapin natin dito is the 7th deciles. Okay. So, first step is again, find the position of the 7th decile class. So, using the formula, we have the 7n divided by 10. So, you have the 35. So, nasaan yung 35? So, makikita natin siya dito between the 27 hanggang, or the 28 hanggang 38 the value. Tapos, we can identify na yung ating 7th decile ay nandito sa class interval na 16 to 20. Kung saan yung Q3 natin is makikita din natin based on the computation na nakuha natin kanina sa quartiles. And then the lower boundary is 15.5. The cumulative frequency is 27. Ito yun. Tapos, ang frequency is 11. And then, the interval is 5. Class interval is 5. Then, substitute all the value. Compute tayo. We get 19.14. Okay. So, saan natin makikita ang ating D7? Ayan siya. With the 19.14 na value. Nandun siya sa 16 to 20. Percentile. In computing the percentiles of group data, this is the formula. So, ang nabago lang po dyan is yung mga P. Ayan. Tapos yung 100. Kasi nga, 100 na yung ating equal parts sa percentile. And then, yung LB, ganun pa din. And the CF, ganun pa din. The frequency and the class interval. Kasi yung gagamitin natin is the same given ulit. So, ang aking reason kung bakit pare-pareho, para ma-compare nyo din po, no? Tapos since tayo nagmamadali, edi isang bigayan na lang din po ng mga supporting details. Okay, this is the same table wherein dinagdag natin is yung lower boundary at saka yung cumulative frequency. So, let us have the computation for the P65 or the 65 percentile. Okay, ito yung formula to find the position. Nandito yon.
So, we have 32.5. So, since 32.5 na siya, so nandito siya sa between the 28 to 38 value. And then, nandun pa ulit siya sa Q3 kanina. Ito, 16 to 20. And then, the LB is 15.5. The CF is the frequency below the class interval. So, that is 27. The frequency, again, is 11. And the I is 5. So, substituting all the values, we get the the P65, 18. So, pasok pa din siya doon sa 16 to 20. Yun. So hopefully po, ito naman pong lesson na to, i-discuss ko din po sa inyo. Pero doon sa ating isang section na hindi mamimit for tomorrow, edi pwede na nila tong maging reference. Follow up na lang sa Thursday. So, yun lang po for this week. Yung ating usapan na ipopost ko po ito sa group natin at i-comment nyo po yung mga pictures nyo kung saan nagsasagot po kayo ng output sa bahay for your attendance sa mga araw na kayo ay nagsistay sa bahay ninyo. So, yun lang po. Maraming salamat. Thank you for watching and God bless us all.